po ako na makapangaral dito. Huli ko pong pangangaral ay family reunion namin. At syempre, first time ko mamit ng iba namin mga kamag-anak. Baka mamaya may taga rito ay masaya ako na kayo po ay mapag-ministeryohan. Amen? Ang ganda ng pinapanood natin, no? May kinalaman sa buhay at kamatayan. At hindi na po lalayo dyan ang aking pong ibabahagi sa gabing ito. Sabi po ng aklat ng Isaiah, chapter 40, verses 6 to 8. Napakaganda nito kasi ako po yung mangangaral. Napaka-eksakto. Ang sabi po ng Bible, may nagsabi sa akin, mangaral ka. Ang tanong ko naman, anong ipapangaral ko? Sinabi niya, ipangaral mo na ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang mga bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag kapag hinipan ng hangin mula sa Panginoon. Verse 8, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit, ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Manalangin po tayo. O mahal na Diyos, salamat po sa pagtigil ng maulang panahon. At ngayon po, O Diyos, nakakapangaral po kami. Maganda ang panahon. Panginoon, kausapin mo ang puso ng aking po mga mahal na mga kababayan dito sa Gentry. Panginoon, malaya kang kumilos. Gamitin mo lamang po ang iyong maliit na lingkod. Ano mang gawa ni Satanas sa kanilang buhay, binawalan po namin ang kapangyarihan. Itinatatag namin ang iyong presensya sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong kababayan, ang sarap na buhay. Kami, may bagong silang kaming baby, pamangkin ko, nasa South Korea. Ang cute-cute, ang kamay niya ay parang longganisa. Ang taba-taba. Kaya lang, may kabaligtaran yun. Kapag naman tayo ay namatayan, napakabigat sa kalooban. Ako po, first time ko nung July, first time ko na maglibing. Ito po ay aking dating Bible study. Masakit sa amin na pumanaw na siya. Kaibigan, ang buhay ay maiksi. Opo? At sabi po ng Bible, ito daw ang ipangaral namin. Na ang tao ay parang damo. Ang damo, kaibigan, alam naman natin ang damo, andyan ngayon. Bukas, makikita mo, alanta na. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Kaibigan, ang buhay ay napakaiksi lamang. At kaibigan, tandaan mo ito, kahit maiksi ang buhay, ang tao ay sobrang napakahalaga sa Panginoon. Ikaw at ako ay mahalaga sa Panginoon. Bakit po, kaibigan? Kasi si Lord, kaibigan, wala siyang kamatayan. Sa totoo lang, nilikha niya ang tao, sana walang kamatayan. Si Eva at si Adan po, hindi sila mamamatay dapat. Pero, kaibigan, alam natin, doon sa Hardin ng Eden, si Satanas ay biglang nagpakita. Dinaya ni Satanas ang mga tao. Ang sabi nila, hindi ka mamamatay. Niloloko ka ng Diyos. At kaibigan, alam po natin na nagsasabi ng totoong Panginoon. At mula noon, dahil nagkakasala ang tao, kaibigan, ang tao ay pumapanaw. At bakit mahalaga sa Panginoon? Kaibigan, na ipangaral ito na ang mensahe maisilang ang buhay. Kaibigan, bakit? Kahit ang isang tao ay mamatay, pumanaw, meron tayong kaluluwa. At ang ating kaluluwa, kaibigan, ito po ay pangwalang hanggan. Walang kamatayan. At kaibigan, ang gusto ng Panginoon, ang kaluluwa na yan, ay makasama niya sa kanyang kaharian. Pero may kalaban ang Panginoon. Walang iba, kundi si Satanas. Ang gusto naman ni Satanas, sa akin at sa iyo, ay isama tayo sa impyerno, dahil walang kamatayan ng kaluluwa, walang hanggang pagpaparusa naman doon. Kaibigan, ako po ay naging biktima ni Satanas, ang aming family. Ako po, kaibigan, mula pagkabata, ay may-ari po kami ng pasugalan sa aming lugar. Ako po ay batang tong, taga-set up ng Madyungan.
Pag sinabi sa akin noon, ako po'y elementary, pag sinabi, B, magsuswimming na sila kaka. Sa taga Rosario nga po pala kami. Rosario, Cavite, Salinas. Magsuswimming na sila kaka. Ang ibig ko sabihin nun, majong. Kasi parang nagsuswimming. Set up ko na po yun. Kaibigan, nung ako po'y malaki na, ako po ay naging manunugal. At kaibigan, ako po ay meron pong ilang instance na ako po'y napasama sa away, pinalo po ako ng tabla sa ulo, nabali ang tabla, doon ko po napatunayan, matigas po ang aking ulo. Opo? Ako'y na-ospital, purihin ng Diyos, di po ako namatay. At kaibigan, isang araw po ang aking pagtatay, nakita ko po na sinasakal po ang aking nanay. Nakasandig po sa dingding, sa pader. At kaibigan, nagdilim po ang aking paningin. Siyempre, kabitayin niyo po tayo. Kung ibabalik ko po ang panahon, sana pala inawat ko lang. Kaya po mga kabataan, medyo nag-aaway minsan ng ating parents, bahagi ng buhay. Huwag mong kakampihan, no? Awatin lang. Kaibigan, ako po ay makananay. Sinasakal ni Papa si Mama. Ginawa ko po, kaibigan. Kinuha ko ang ulo ng tatay ko. Tumalon ako. Inuud ko siya. So, sa martial arts, flying knee, ang tawag po nila dyan. Tanggal ang ngipin ng Papa ko. Nagbabagang po kami. Grabe si Brother Arby. Masama po ang aking pamumuhay. At kaibigan, sabi ng tatay ko, papatayin kita, paparilin kita. Sabi ng tatay ko po. Nagtapos po kami nung araw na yun sa barangay. Binarangay ni Mama si Papa. Binarangay ni Papa ako. Sabi po nung investigador, ang gulo nyo! Ganun po ang aming buhay. Kaibigan. Subalit, purihin ng Diyos, may plano ang Diyos sa aming buhay. Ang aking pong nanay ay kumilala po sa Panginoon. Kaibigan, ako po tumalikod sa Panginoon. At yung mga hindi kalooban ng Diyos, yun po ang aking ginawa. At mahal kong kababayan, anong saya na kami nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po, ako po kaibigan ay nanumbalik sa Panginoon 2003. 17 years old po ako. At kaibigan, pinupuri ko ang Panginoon sapagkat ang Diyos po ay nagbabago ng buhay. Alam niyo po noon, nung ako po ay nasa kasalanan, natatakot po akong mamatay. Hindi ko nga pwedeng banggitin yung aking ibang kasalanan kasi may mga bata po rito, hindi ko pwedeng banggitin. Baka mag-trigger ng curiosity. Pero kaibigan, ako po hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Nung time na yon, kung ako po'y babawian ng buhay, I will be honest with you. Alam ko na po, hindi ako mangangahas magsabing, mapupunta siguro ako sa langit. Hindi po. Isipin nyo, bugbugin mo sarili mong ama. Nagbasa po ako ng Bible. Nakita ko sa Bible, sabi po doon ay, ang umupasala sa kanyang sariling magulang ay dapat batuhin. Sa plaza, babatuhin ng mga tao. Death penalty. Kaibigan, ginawa ko po yun. Ganyan si Satanas. Ang gusto ni Satanas, tayo po ay malulong. Tayo po ay magkaroon ng magulong pamilya. Magkawatak-watak, mamatay ng maaga. Pero kaibigan, sabi po ng Bible, John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw, si Satanas, naparito upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Subalit ako'y naparito, sabi ni Jesus, upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan ito. Ang magandang balita, mga kababayan, dito po sa Gentry, kaibigan, kahit po ano ang ating nagawang kasalanan, kahit sobrang dami na, kaibigan, ang pag-asa, si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi na kailangang ikaw ang magbayad ng sarili mong kasalanan. Hindi na kailangang bayaran ni Brother Arby lahat ng aking pagbumura, lahat ng aking pananapok, lahat ng aking pagsisinungaling at iba pa, pagsusugal ko. Hindi ko na kailangang bayaran kasi binayaran na ng Panginoong Yesus. Kaibigan, kapag ang isang tao po ay walang nagbayad ng kanyang kasalanan at siya po'y pumanaw, siya po ay sasalang sa korte ng Panginoon. Nakita natin, napanood natin kanina. At sabi doon, kaibigan, babayaran niya ang sarili niyang kasalanan.
Pero ang sino mang tao na isusuko ang kanyang buhay sa Panginoon, na magsasabi sa Panginoon, O Diyos, kilala mo ako, marami akong nagawang kasalanan, marami akong nagawang pagkakamali, subalit sa oras na ito, ako po'y nagpapakumbaba, Panginoon, patawarin mo ang isang katulad ko, linisin mo ako ng banal na dugo mo. Kaibigan, sa oras din iyon, papawiin ng Diyos ang lahat ng kanyang kasalanan na para bang sa paningin ng Diyos, hindi nagkasala ang tao. Grabe ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Para lang ang isang katulad ko at isang katulad mo ay matanggap sa langit. Ngayon pong oras na ito, kaibigan, ito pa po isang biyaya sa paglilingkod sa Panginoon. Si Satanas gusto tayong patayin, sa totoo lang. Para po, kung hindi magsisi ng kasalanan, diretso na sa impyerno. Matalino po yan si Satanas. Alam mo, isipin nyo, ang impyerno ay para sa kanya. Pinapatay niya ang mga tao, nauuna pa sa kanya. Naparusahan siya dito pa sa lupa, ang mga tao sumasalang sa eternidad. Napakatuso talaga. Isa sa mga gusto ni Satanas sa mga tao para mamatay ka agad, magkasakit ka. Kaibigan, ako'y nagkaroon ng karamdaman 2021. Nagkaroon ako ng bato sa bato, kidney stone. At yung stone po, kaibigan, sobrang sakit. Bumara na po talaga siya. Ako po'y nagpa-ultrasound at confirm, binanggit sa akin yung size, nakalimutan ko na kung ano po yun. Kaibigan, sabi, kailangan ka operahan. In 3 months time, lolobo ang kidney mo. Sabi ko, magkano po yung operation? 2021, 100,000. Ngayon po, meron kami kapatiran na may ganun din kaso. Ang operasyon ngayon ay 130,000. So kaibigan, ang pera ko po talaga noon, 50,000. May 50,000 akong ipon. Kaya lang, kulang. 100,000 ay 100,000. Alam niyo kaibigan, nagsimula akong dumulog sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, pag hindi po ako gumaling, baka ito na ikamatay ko. Napakasakit dito sa aking tagiliran. Natutulog ka, bigla kang magigising na madaling araw sa sobrang sakit. Tinanong ako, gano'ng kasakit, Brad? 1 to 10. Sabi ko, 11. Napakasakit. Maunawaan ako ng mga nagkaroon ng ganyang karanasan na karamdaman. At kaibigan, kapag lagi kang may pain, pag lagi kang nasasaktan sa karamdaman, mas mabuti pa mamatay na lang. Kaysa araw-araw, totoo lang, yun po ang aking iniisip. Pero sabi ko, kaibigan, nabasa ko sa Bible, Mark chapter 16, sabi mo ng salita ng Diyos, ipatong mo ang iyong kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Sabi ko, Lord, ako po ay nangangaral na ng salita ng Diyos. Pero hindi ko pa naranasan yung nagpe-pray sa may sakit. Sabi ko, Lord, bago po ako manalangin sa ibang tao, ako po muna. Ako po ang pasyente, Panginoon. Gusto akong patayin ni Satanas. Lord, dugtugan mo ang aking buhay. Alam niyo kaibigan, ipinato ko yung kamay ko dito sa aking tagiliran, literal, kasi sa lagot, ipapatong mo yung kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Kaibigan, tanda ko, August 1, 2021, nang ako po ay unang manalangin sa Panginoon. Unang araw, gumaling ba ako? Masakit pa rin. Pero hindi ko sinumbatan si Lord, hindi ko sinabi, asa na? Pray pa rin ako, araw-araw nakapakasakit. Alam niyo, minsan po, pag sumusumpong, ang prayer ko na lang, ganito na lang. Lord, ang sakit po, Lord. Hanggang makakatulog na po ako sa sobrang sakit. So kaibigan, purihin ng Diyos. Pray ako ng pray araw-araw. August 21. Kaibigan, lumabas po yung bato kusa. Wala akong tinik na gamot. Ang tinig ko po ay yung pananampalataya na kaya akong pagalingan. Kaibigan, 100,000 ang sweldo ko ng Panginoon. Kaya ngayong pong oras na to, hindi ko na pakakabay ng pangangaral na to. Mahal kong kababayan, gusto tayong patayin ni Satanas. At gusto ni Satanas, mamatay tayo ng walang katubusan sa kasalanan, mamatay tayo na mauna pa tayo sa impyerno sa Kanya. Gusto ni Satanas na mapahama ka. Pero kaibigan, ang gusto ng Panginoon para sa atin, tayo mapatawad sa kasalanan, tayo magmana ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng binagong buhay at pagalingin sa karamdaman.
Panguli, kaibigan, yung tatay ko po binugbog ko. Ang tatay ko ay takot sa akin. Pag ako'y sumigaw na, tumitigil po ang tatay ko. Pero kaibigan, pinupuri ko ang Diyos nung makakilala ko sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, puntahan mo ang tatay mo, mag-sorry ka. Kaibigan, mahirap mag-sorry, lalaki tayo. Pero kaibigan, dahil po sa Panginoon, naglilingkod ako sa Panginoon, pinuntahan ko ang aking tatay. Ako po'y lakas loob na nag-sorry sa aking tatay. Kaibigan, kami po ay maayos ngayon. Maganda ang aming relasyon ng aking tatay. Tumatawag sa akin, nangangamusta. Ako rin naman sa kanya. Kaibigan, at siya po'y dumadalo sa gawain ng Panginoon. Nasa Mindanao ang aking tatay. Kaya kaibigan, ano ang hinahanap mo ngayong pong gabi? Kamusta ka sa harapan ng Panginoon? Nangangailangan ka ba, kaibigan, ng kaayusan sa iyong pamilya? Tutulungan ka ng Panginoon. Nangangailangan ka ba ng kagalingan sa karamdaman? Tutulungan ka ng Panginoon. Tagadugtong ng buhay ang Panginoon. Gusto mo ba, isang araw, kaibigan, huwag naman sana na mamatay tayo kaagad. Huwag. Ang gusto ko po ay maging maayos ang inyong buhay. Maabot nyo ang inyong mga pangarap, ubunlad tayong lahat. Pero kaibigan, isang tanong, kung sakasakali, babawian tayo ng buhay, ang tanong sa iyo ngayong pong gabi, tiyak ka ba na ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan? Sa inyong puso nyo na lang sagutin. Kaibigan, huwag kayong mag-alala. Kung ang sagot nyo, hindi ko alam, Brad. Kung ang sagot po ninyo ay, Brad, malamang, hindi, katulad ko, natatak doon, hindi ako magbana ng buhay na walang hanggan. Kung ang sagot mo, Brad, hindi ko alam, hindi ako sure. Kaibigan, kaya po may pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, John chapter 3 verse 16, ganun na, sapagkat ganun na lang ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon at sa akin. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang pangalan Jesus Christ, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, lumapit sa Kanya, ay mapapatawad sa kasalanan, hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Mahal kong kababayan, mahal ka ng Panginoon. Sinadya ka ng Panginoon ngayong pong gabi. Hindi aksidente na nakakapakinig ka ng pangangaral. Mahal ka ng Panginoon. Gusto kang isalba ng Panginoon. Kaibigan, ngayong pong oras na ito, sino po dito, magtatanong po ako, seryosong tanong ito, nakikita tayo ng Panginoon. Sino po sa inyo ang nagnanais na pumunta sa langit isang araw? Yung seryosong pagtaas ng kamay. Pwede po ba makita? Salamat po sa mga Panginoon, seryoso tayo. Pati mga kalalakihan natin. Salamat po, makita ng Panginoon. Yung iba, nasa likod ng ilaw, hindi ko na makita. Yung iba, nasa tahanan. Naniniwala ako, may seryoso dyan. Kaibigan, ngayong pong oras na ito, kung mahal mo ang Panginoon, huwag kang mag-alala, mahal na mahal ka rin ang Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, mananalangin po tayo. Hindi po kami nag-aalok ng religion, narinig pa sa amin yan. Kaibigan, ang amin pong binabahagi at dinedeklara sa maraming tao, kailangan natin si Jesus Christ sa ating buhay. Kung ikaw yan, mahal mo ang Panginoon, sumasampalataya ka sa Panginoon, pwede bang lakipan natin ang gawa? Pagpa-pray po namin kayo, pwede po ba tayong tumayong lahat? Ayan, tayong lahat. Sa lahat po ng mga, dito na lang tayo, sa lahat po ng gustong tumanggap sa Panginoon, pwede ko po ba kayong anyayahan? Lumapit po kayo rito. Ayan, tara po. Lalaki, babae, dito po tayo. Walang pili-pili ang Panginoon. Brad, ang dami kong kasalanan. Wala po tayong pakialam dyan. Kayang ng Panginoon pawiin lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Bata, may gulang, may asawa, o kabataan, lumapit po tayo. Amen? Opo, huwag kayong mahiya. Meron pa doon sa may likod. At mamaya, may bonus pa po. Magpe-pray tayo sa may sakit. Hallelujah. Amen? Tayo po ay mananalangin po muna. Ang panalangin po natin na ito, una, ay panalangin ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Amen? At pagsampalataya sa Panginoon. Nakikiusap lang ako sa mga bata. So mamaya ay pwede naman tayo mag-ingay, pero during prayer, magpe-pray tayo, ako nang magulo, no? Lahat tayo. Okay po, manalangin po tayo ng taos-puso, kausap natin si Lord, i-guide ka lang ni Brother RB sa mga sasabihin mo, pero kaibigan, please, mean it with all of your heart. Talagang
bigatan mo ito, kaibigan. Maging totoo tayo. Amen? Walang mawawala sa iyo. Dakilang bagay ang makukuha mo sa pagsunod sa panalangin na ito. Seryosohin natin. Sabihin natin sabay-sabay. Sabihin natin, Amang banal sa langit. Amang banal sa langit. Ako po ay nagpapakumbaba sa Ako ay iyong harapan. nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kilala mo po ako, Kilala Panginoon. mo po ako, Panginoon, At ang aking mga kasalanan. aking mga kasalanan. Subalit ako'y sumasampalataya Ako'y sumasampalataya sa Panginoong sa Jesus Panginoong Hesus na siya po ay namatay na po ay namatay para bayaran ang aking mga kasalanan para bayaran ang aking mga kasalanan at muling nabuhay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. para sa aking kaligtasan. Tinatanggap ko Tinatanggap ko sa aking puso sa aking puso ang Panginoong Jesus ang Panginoong Hesus bilang bilang tagapagligtas, tagapagligtas, Hari at Hari Panginoon. at Panginoon. Pawiin mo po Sabihin mo po ang lahat kong kasalanan. lahat kong kasalanan. Linisin mo ako Linisin mo ako ng banal na dugo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. ng Panginoong Hesus. Magpakilala po kayo sa akin, Kilala po Panginoon. kayo sa akin, Panginoon. Mula sa oras na ito, Mula sa oras na ako po ay maglilingkod sa iyo. ako'y maglilingkod sa iyo. Isama mo po Sama mo po ang aking buong pamilya. ang aking buong pamilya. Pagpalain niyo po kami. Palayan niyo po kami. Ito po ang aking panalangin, Ama, Ang aking panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ako na lang po ang magpipray. Saglit tayo. Mahal na Panginoon, thank you po sa mga taong ito. Seryoso sila na tumanggap sa iyo mula sa pinakabata hanggang po sa pinakamay gulang. Narito po kami, pinipresent namin ang aming sarili. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na hanggang ngayon, still in the business of saving souls. Panginoon, ang mga wasak na pamilya, buuin mo, Panginoon. Ang mga buong pamilya, manatiling buo, patatagin mo ang mga relasyong mag-asawa. Ang mga kabataan dito, Lord, Panginoon, tulungan nyo ang mga pamilya. Panginoon, abot ang kanilang mga pangarap, iahon mo sa kahirapan. At habang sa ganon, Panginoon, kami ay maglilingkod sa iyo, iproseso mo ang aming mga buhay. At ngayon pong oras na ito, Lord, mananawagan po kami sa mga may sakit karamdaman. Minsan pa, mahal na Panginoon, patunayan mo po sa amin pong mga kababayan na ito na ikaw noon, ngayon at magpakailanman, di nagbabago, nagpapagaling noon, magpapagaling ngayon, magpapagaling bukas. Kaya Panginoon, Lord, samahan niyo po kami sa pagpapatuloy pa itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon po kaibigan, meron pang second half to. Pero magbigay daan tayo. Meron po ba sa inyo na may sakit karamdaman? Ipagpe-pray po natin. Punta po kayo dito sa mas harapan. Meron po kayong karamdaman, may sakit. Meron po kayong dinaramdam sa inyong katawan. Dito po, wag po kayong mailang. Libre po ito. Magtiwala tayo sa Panginoon. Meron po ba? May karamdaman? Opo. Kung wala, ba healthy. Praise God. Opo, malulusog. Eto po, meron pa. Yung iba, baka nahihiya. Brad, andun sa bahay. May mag-anak namin, bedridden. Just approach us. Pupunta kami. Pagpapray po. Amen. Okay po. So, meron pa tayong second half. Sure po tayo, last call. Meron po ba? May karamdaman? Aba, talagang walang healthy. Okay, malulusog. Praise God. Kumakain kayo ng kamuting kahoy? Nagbiro lang. Okay po, so, salamat po. Makakaupo na po tayo at itutuloy po natin ang ating pong panonood.